Guys, magandang araw sa inyo, no? Lumantad na nga itong kaibigan ni Jonathan Morales na si Mr. Enriquez na yung nakita natin sa CCTV na ang kanyang ka-video call na si Santiago na nandito rin sa Senate hearing. Kaya makikita rin natin kasi marami pa mga revelasyon na hindi pa natin nalalaman, mga kaibigan, mga kababayan. So panoorin natin yung kabuuan ng video na pinakita dito sa Senate hearing. Ayan guys. Magandang tanghali po sa ating lahat. This day is very significant and historic. 107 years ago on May 13, 1917, our beloved Mother, the Blessed Virgin Mary, appeared as the Lady of Fatima to 3 little children. A momentous event that transcends time and touches the divine. Today, May 13, 2024, allow me to invoke the intercession of the Lady of Fatima for guidance and enlightenment as we continue this hearing. As a Marian devotee, I will speak no lies but only truth to your honor. I am here before you not only as a resource person, but as a bearer of a message equally rooted in truth and reverence. Mr. Senators, I am fully aware of the solemnity this occasion demands. Echoing the wise words of Senator Chis Escudero, during the last hearing, I affirm that everything I present will stem from personal knowledge and not hearsay. This testimony is my sacred pledge to truth, for truth is my master. Truth, like love and laughter, cannot be hidden. It cannot be suppressed and be hidden like the moon and the sun. Ang katotohanan ay hindi mapipigilan at maitatago tulad ng buwan at araw. During the May 7 Senate hearing, Morales mentioned in his testimony that his malapit na kaibigan, ako po yun, visited him on the day after the April 30 hearing. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ang siyang tinukoy na malapit na kaibigan ni Morales. Ano nga ba ang kaugnayan ko kay Morales? Morales calls me Kuya even though he is older than me. Being called Kuya, which is an Arabic lexical item that conveys respect, is an honor for me. Yes, he called me Kuya, for we shared similar life experiences which are mostly experiences of pain and suffering. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon. Umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungan paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating Direktor General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestihiyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department. Habang si Morales naman ay nakipagsapalaran sa Japan upang magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo, nagtrabaho po kami ng walang kapaguran tulad ng lahat ng iba pang OFWs. Hindi po naging madali sa amin ang sobrang lungkot na mawalay sa aming pamilya. Bumalik ako sa Pilipinas noong 2018 at si Morales naman noong 2019. Nagtrabaho ako sa DOJ Office of Cybercrime noong Oktubre 2018. Matapos ang higit 4 na taong paghihintay, ako ay pinaburan ng Court of Appeals na naghatol na hindi makataruan ng ginawang reassignment sa akin ng dating Direktor General ng PIDEA, na siyang nagresulta sa illegal na dismissal sa akin. Kaya naman pinag-utos ng Court of Appeals na ibalik ako sa aking dating posisyon sa PIDEA kasama ng pagkakaloob ng aking back wages sa humigit kumulang 4 milyon. Ang desisyon ay naging pinal at executory sa kautusan na rin ng Korte Suprema noong October 2019. Sa kabila ng kautusan ng hukuman na ibalik ako sa PIDEA, minarapat kong manatili sa DOJ, Office of Cybercrime, hanggang ngayong kasalukuyan. Dahil sa pareho naming karanasan sa PIDEA ni Morales, madalas kami nag-uusap upang talakayin ang mga balita tungkol sa PIDEA
at ang aming mga dating trabaho. May mga pagkakataon rin na sumasangguni si Morales sa akin tungkol sa aspeto ng cybercrime at iba pang cybercrime-related topics. Sa maraming pagkakataon, nagpapalitan kami ng kaalaman o ideya sa mga bagay na patungkol sa dangerous drugs. Kung kaya naman ay hinimok ako ni Morales na sumama sa kanyang NGO, Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, na akin naman pinaunlakan na may reservation sa aking limitadong oras. Ito nga marahil kung bakit itinurong ako ni Morales na isang malapit na kaibigan at nagpapasalamat po ako. Mr. Senator, few days after Maharlika circulated the alleged PIDEA classified documents in social media and Morales informed me of this, I immediately advised Morales not to participate on the issue considering the current political situation confronting our country today, the impact of such revelation and the possibility that it be used for political cause. Matagal ka nang wala sa PIDEA, wag ka nang makialam. Pinayuhan ko siya na wag siyang makisali sa ganyang issue at matagal na nga siyang wala sa PIDEA. Weeks leading to April 30 Senate hearing, I apparently certain of his conviction to attend the Senate hearing, I asked Morales to bring with him copies of documents, kung meron ba talaga, sworn statements of his confidential informant, or at least pictures man lang to support his claim. Unfortunately, none of these pieces of evidence were presented by Morales on April 30 hearing. I followed intently the flow of the April 30 hearing. Morales' credibility was clearly doubted because of his past record of cases, both administrative and criminal. Naramdaman ko bilang kaibigan ng sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason, I was compelled, ulitin ko po, I was compelled to visit Morales the next day, May 1. Yun po yung nasa CCTV footage, in his house to help a friend in distress. But what transpired after that in his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared, Mr. Senators, to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po. Ayan, nakita nyo na. So, anong masasabi nyo doon sa video na pinakita dito sa Senate hearing? Anong masasabi nyo? Comment down below. At huwag kalimutang i-share itong video na ito.